Ang mensahe ngayon ay in front of the true gospel. In front of the truth gospel. Mahal ba ninyo ang Diyos? Amen. Magtitiwala ba kayo sa Diyos na gagabayan sa inyong buhay? Amen. Nagtitiwala ba kayo itinakda ng Diyos ang Jesus Salvation Church dito para sa inyo? Amen. Sana ay mabubuhay kayo ng pananampalataya na may tamang pananampalataya sa pamagitan ng Jesus Salvation Church. Mayroon tayo Passion Weeks at Easter Sunday sa unahan. Sa oras na ito, hinihiling ko sa inyo sa sulilin ang inyong sarili pananampalataya upang makita kung makikilala ninyo ang tamang ebanghelyo at iba pang ebanghelyo. Ang dahilan kung bakit ipinadala ni Jesus ang pamilya sa Pilipinas ay para ipangaral ang ebanghelyo. Kung hindi ko may pangaral ang ebanghelyo, babalik ang sa pamilya sa Korea. Ipinadala ng Diyos aking pamilya upang may pangaral ng ebanghelyo. Amen po ba? Amen. In the 10 and 40 windows, people who do not believe in gospel, they have different gospel. Halimbawa, Hinduism, Buddhism, Islam, and marami ng religion in this world. But there are many religions in the world that everything they believe in the light gospel. Ang pinaniniwalaan lang nila ang isang ibang ebanghelyo. Ang mga tao ay gumagawa ng maraming Diyos at sinamba nila ang mga ito. And some religion believe that everything is God. Worship the sun and worship the moon and worship the star and big tree and big stone and any bird. And some religion worship the power of nature. Look at this, evolution. Evolution is not a science. Ang evolution ay hindi isang akam. And ito ay sistema na paniniwala na tumatanggi sa paglikod ng Diyos. Ang teorya ng evolution ay nakaroon ng impluensya sa lahat ng laganan ng sangkatauhan. Did monkey ever to become a human? Tama ito? Hindi. There's monkey, man. This problem. Pero natutunan natin ang teorya ng evolution sa school. Ang mga material sa museo na nagtuturo ng evolution. Ang ilang mga libro, ang mga aulan ng balita ay nagtuturo ng teorya ng evolution. Bakit po ito nangyayari? Ito ay dahil tinutukso ni Satanas ang mga tao na tanggihan ang pagkaroon ng Diyos kanilang mga isipan at puso. Genesis chapter 1 verse 25 says here, God made the world animals according to their kind, the livestock according to their kind, and all the creatures that move along the ground according to their kind. And God saw that it was good. The Bible said, according to their kind. According to their kind. According to their kind. Bulit, the Bible said. Ano ang ibig sabihin nito? Ang isang ipon ay ano po? Ay isang ipon mula pa sa
simula. Tama po? Tama. Ang isang isda, ano po? Isda. Tama po? Ang isang ungkoy. Ungkoy. Ungkoy? Ikaw? Hindi. Ang isang ungkoy, ano? Isang ungkoy mula sa simula. Ang isang tao, ano po? Ay isang tao mula sa simula. Bakit po ito? The Bible said, according to their kind. Lahat ng nilalang ng gumagalaw sa lupa ayon sa kanilang mga uri. Pakisabi ninyo sa tabi, mga ninuno ba ninyo ang mga ungkoy? Hindi pwede. Hindi pwede. Our pinuno ay tao. Tama po ba? Tama. Some religion worship people. Halimbawa, Islam and Hinduism and Buddhism and Iglesia and Mormonism. Marami. In the past, king were worshipped as God. And today, many false heretic leaders are tempting people into worship himself. Lahat sila ay nagpapa-Diyos sa pinuno. The false gospel rejects all of this. The first they denied of the Trinity, and they denied of the authority of the Bible, and they claimed that to have received the special revelation. And third, misinterpretation of the Bible. They claimed another salvation and another Jesus. And first, denial of the basic doctrines of Christianity. And five, claim false eschatology. So, why is Roman Catholicism a different gospel? Ang Kristiyano at Catholicism ay tila makakatulad, ngunit makiiba sila ng maniniwala. First, ang autoridad ng paa ay nakahigit sa autoridad ng salita. And inialay ng Kristiyano ay ang Biblia bilang pinakamataas ng autoridad. Pero sinasabi ng simbahan ng Katoliko na ang mga salita ng paa, parang pastor, parang paa ay mas mataas kaysa mga salita ng Biblia. This is not correct. Ito ay isang maling aral. And second, ang Maria ay innocent. Ang Maria innocent. Ang mga Katoliko ay manalangin sa pangalan ni Maria. Romans chapter 5 verse 12 says po here, ang kasalanan pumasok sa kasilibutan sa pamagitan ng isang tao, ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan niya, dahil dito lumalaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nakasala. The Bible said, ang lahat ay nakasala. The Bible said, si Maria ay also makasala din at nangangailangan ng biyaya ng Panginoon. Alam ba ninyo ang Mary's Rosario and walang ganito kwento sa Biblia? Ang pagdasal sa pangalan ni Maria ay isang maling aral. And 1 Timothy chapter 2 verse 5 to 6 says po, for there is one God and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus,
who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given on the proper time. The Bible said, there is one God, and there is one mediator. One mediator, who? Jesus Christ, not Mary. Only Jesus Christ. Samangkatuloy, dapat tayo manalangin sa pangalan namang ni Jesus Cristo. Amen po ba? Amen. May kapangyarihan sa pangalan ni Jesus Cristo. And third, ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa, hindi ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. They claim that salvation by works, not by grace. Ano, maaari ba maligtas ang sinumang sa pamamagitan ng mabuting gawa? Ito lahat? Pwede po. Pwede. Wala ng tao na makagawa niya dahil lahat ng tao ay makasalanan. Hindi natin makakatakasan ang landas ng paghatol ng Diyos sa pamamagitan ng sarili natin, pagsisikap o ang lakas. And first, sa masa, inangkin na ang alak ang tinapay ay talagang nagpabago sa dugo at katawan ni Jesus Cristo. Ito, totoo ba yan po? Adrian, totoo? 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 Hindi pwede. The Holy Communions ay nagsimula sa huling pagkain ni Jesus sa mga alagad. Sa huling pagkain, binabanggit ni Jesus ang kanyang kamatayan sa cross. Ang tinapay ay sumasagisak. Only sumasagisak sa katawan ni Jesus napunit upang iligtas ang mga tao. Ang alat ay sumasagisak. Only sumasagisak, not change the blood. Sumasagisak sa tugo ni Jesus na naglalak upang iligtas ang mga tao. Ang kapag kumain kayo ng tinapay, hindi ito nagpabago sa katawan ni Jesus. Only sinasagisak lamang nito ang katawan ni Kristo. Amen po ba? Amen. Kapag uminom kayo ng alak, hindi ito nagpabago dugo ni Jesus. Only sumasagisak. Sinasagisak lamang nito ang dugo ni Jesus. Ang hapunan ng Panginoon ay nangangailangan first, pag-alala sa ginawa ni Jesus. And second, pag-gaya sa kanyang buhay. Amen po ba? Amen. Ano ang ebanghelyo? Sa pamamagitan namang ni Jesus Cristo natin malulutas ang problema ng kasalanan ang matatanggap ng kaharian ng Diyos bilang isang regalo. Amen po ba? Amen. This is the true gospel. This is the true gospel. Then, why is Iglesia? Iglesia, different gospel. Tinatanggihan nila ang Trinity. They don't believe in Trinity, the God. And sinasabi nila ng si Jesus ay isang tao, walang kasalanan. Hindi, Diyos. They claim. And ipinag-Diyos nila ang pinuno si First Felix Manalo. Ngayon, ang Iglesia Church ay pinamumunan ni Eduardo Manalo. And sinasabi nila ang kaligtasan ay umiral lamang sa Iglesia Church. Ang Iglesia Church ay isang grupo na hindi naniniwala sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Cristo at sumunod sa pinuno ni Eduardo Manalo. And then, why is Mormonism different gospel? Kamakailan, ang mga Mormon ay gumagawa ng maraming evangelisyon sa street. Sa Urdaneta, already tapos na magtatayo ng simbahan ng
balakya. Every day, every day nagtitipon and pray and iba-iba na ang lugar like this na. Ingat po, mag-ingat kayo. Ang Mormonism ay isang American Heritage Church at itinatak ni Joseph Smith. Joseph Smith, pinuno siya, Joseph Smith. Ang naniniwala sila sa aklat sa Mormon. Aklat ng Mormon. Ang aklat sa Mormon ang nilalaman ng isang special na pahahayag. Nakita ng kanilang pinuno, Joseph Smith. Joseph Smith. Sinasabi nila ang Diyos ay tao rin noong nakariyan. At sinasabi nila ang unang Diyos ay si Adam. Adam also Diyos. They claim. Sino man ay maaari maging isang Diyos. Adrian. Gusto mo Diyos? Magiging Diyos? Hindi. Mormons, they claim sino man ay maaari maging isang Diyos. Paano po sa pamamagitan ninyong mabuting gawa? Mabuting gawa o pagsisikap? Pwede. Diyan. Gusto mo? Diyan, gusto mo? Pin, gusto mo? Magiging Diyos? Hindi. Ang kaligtasan, the Bible said, they claimed ang kaligtasan ay nangangailangan ng bautismo. At ang pagsuno sa batas. Itinuturo nila ang banal na espiritu ay hindi isang tao. Ngunit hindi isang lipacian substance. Hindi nila lubos na kilala ang banal na espiritu. The Church of Christ of the isang group na hindi naniniwala sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Kristo at sumunod sa pinuno si Joseph Smith. Joseph Smith. And some religion, there is no God. And sinasabi ng ilang religion na walang Diyos, walang lumikha. Ang kinatawan ng halimbawa sa Satanismo. And Satan make men and make many idols and tempts them to worship idol. Worship idol. And even Satan made human worship God. Look at this. This is Satanism faith and action guide. First, God does not exist. No, God does not exist. And second, there is no heaven, no heaven and no hell. And third, living according to human instincts and pressure. And do not do your best today and enjoy. This is very good word. Do your best. Good word. Be the best. Wow. Be the best. Also, good word. Pero, tinutukto ni Satanas every day. Si Satanas ang ama ng kasinungalingan. The Bible says. Si Satanas ang pinangmulan ng lahat ng mga kasinungalingan. The Bible says. Isa lang ang layunin ni Satanas. Ano po? Ito ay upang pigilan ang mga tao at maniwala kay Jesus Kristo, ang tanging tagapagligtas ng sangkatauhan. Amen po? Amen. The Bible says, Colossians chapter 1, verse 7 to 8, here, ang toto'y walang ibang mabuting balita lamang, may mga nilalanig sa inyong nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo, maging kami o isang angyaman mula sa langit ang mga ng inyong ng iba kaysa mabuting balita. Ipinalaman ako po here, magkasumpay siya. Magkasumpay siya. The Bible said.
Ang lahat ng nangaral ibang ebanghelyo ay harapan sa wala hanggang paghukom ng Diyos. Sa madaling salita, lahat ng relation ay gawa ng tao. Tama po? Tama. Ang mga tao ay gumagawa ng maraming Diyos. Hindi lahat ng pinaniniwala nila sa tamang ebanghelyo. Gayon din, ano po ang tamang ebanghelyo? The first, sola fide. Sola fide. Only faith. I am not ashamed of the gospel. It is the power of God for salvation to everyone who believes. And Paul first believed in Judaism. And Judaism is an Israel and religion that believe in only one God based on the Moses laws. At the time, the Israelites began to believe in Jesus, and the member grow rapidly. And Paul regards those who believe in Jesus as heretic of Judaism. And Paul preach and torture and kill those who believe in Jesus. Pero, ano po? Nagbago ang buhay ni Pablo. Pagkatapos niya, makilala si Jesus. Nabuhay mula sa mga patay. Nangaral siya kay Jesus sa buong buhay niya at naging marutir para sa pangangaral kay Jesus. Bakit niya ipangaral si Jesus? Bakit po? Bakit hindi siya nahiya na ipangaral ang ebanghelyo? The Bible said, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Amen po ba? Amen. Si Jesus lamang ang makapagligtas sa atin mga kasalanan. Walang leader ng religion, walang pinuno ng political, ang makakalutas sa problema ng ating mga kasalanan. Tama po? Tama. Only si Jesus lamang ang namatay sa cross para sa ating mga kasalanan, muling nabuhay at Panginoon ng kaligtasan at paghahatol. And John chapter 14 verse 6 says here, I am the way and the truth and the life. No one come to the Father except through me. Only Jesus Christ, the Bible said. Pakisabi ninyo sa tabi, si Jesus lamang ang makakaligtas sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Amen. And second, sola gratia. Sola gratia. Only grace. Only grace. Romans chapter 1 verse 16 says here, if by grace, no. If by grace, then it cannot be based on the work. If it were, grace would no longer be grace. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay sumasampalataya kay Jesus Kristo. Amen? Amen. Ito ay legalo mula kay Jesus. Di ang aking mabuting gawa o aking pagsisika. Ito ay only grace. Pakisabi ninyo sa likod, sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay sumasampalataya kay Jesus. Amen po ba? Amen. Ito ay legalo mula kay Jesus. Di ang aking mabuting gawa o aking pagsisika. Hindi pwede lahat. And third, sola gratia. Sola gratia. Only Bible. Only Bible. And 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 says here, ano po here? Next, all scripture is, ano po? God is grace and is useful for teaching and rebuking and correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be truly equipped for every good works, the Bible said. Kaya naman, dapat kayo magbasa at magbulay-bulay sa Biblia sa regular. Ang Biblia ang pamantayan ng buhay Kristiyano.
walang mas mataas kaysa autoridad ng Biblia. Amen po ba? Amen. Kung hindi tayo magpabasa, makinig ang mga ng Biblia, hindi natin malalaman o maniwala sa Diyos. Kung hindi tayo magpabasa, nakinig at nag-aral ng Biblia, hindi tayo nabubuhay ng tulad ng isang anak ng Diyos. Ang Biblia ay ang aklat ng kaligtasan at ito ay pinakamahalaga aklat. Amen po ba? Amen. In conclusion, si Jesus ang dahan na dapat natin sundin. Walang ibang ebanghelyo maliban kay Jesus. Only Jesus Christ is the true gospel. Kapag naniniwala tayo kay Jesus, maaari tayo magkaroon ng buhay na wala hanggang at makakatakas mula sa wala hanggang paghuhukom. Amen po ba? Amen. Ang paniniwala sa Diyos ay walang sarili kong lakas. Hindi pwede. Hindi natin mabibili ng pera ang pananampalataya sa Diyos. Ito pwede po? Pwede? Pwede. Hindi pwede. Only it is possible by the grace of God. Amen po ba? Amen. Huwag kalimutan ito po. Ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos. Amen? Pakisabi ninyo sa tabi, ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos. Amen po ba? Amen. Tanging si Jesus lamang ang ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ang Diyos lamang ang sambahin. Si Jesus ang tagapagligtas na parito sa lupa upang iligtas ang sangkatawan. Amen po? Amen. Let us pray po.